po ang CLAQC at welcome po ulit sa ating communion message. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa 7 mga simbahan na sinulatan ng Panginoon sa Book of Revelation. So ano ang kinalaman nito sa atin, ang mga simbahan na ito at yung mga mensahe sa kanila? Nagsimula tayo na mag-discuss tungkol dito about the church at Ephesus. At ang mga ito ay natapos na natin. Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ang pang-anim. At ang ating pag-uukulan ng pansin ngayon ay ang simbahan o mensahe ng simbahan sa Laodicea. At anong kinalaman nito sa atin, lalong-lalo na sa ating mga nakatira sa mga huling araw? Nasa modernong bansang Turkey sa kasalukuyan ang 7 simbahang sinulatan ng Panginoong Hesus. At ang pag-uusapan natin ay ang Laodicea. Pero ang pronunciation niya talaga ay Laodicea. Laodicea. So ano ang relasyon nito sa atin? Anong kinalaman sa atin ng mensahe ng simbahan ng Laodicea? Pag-uukulan ulit natin ng pansin ang 7 division ng sulat ng Laodicea ng Panginoong Hesus. At ay puntahan na natin ang church at Laodicea and the relationship to us. Naka-record sa Acts 19 verse 10 kung paanong si Apostol Pablo ay nagpatuloy na nangaral ng 2 taon sa mga nakatira sa Asia or sa Asia Minor. At yan yung lugar kung saan nandoon ang 7 iglesia. At sabi niya, all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Lahat sila ay nakarinig. So, including, obviously, yung 7 simbahan at yung Laodicea. Sa Colossians 4 verse 16, ay binabanggit dito ng Apostol Pablo na mayroong sulat siya na binigay sa Laodicea. So, isa siyang simbahan na sinulatan ng Apostol Pablo. Sa Colossians 4 verse 12 to 13, si Epapras ay tila baga siya yung pinuno o namuno dun sa simbahan sa Laodicea at saka sa Hierapolis. At sa ating discussion, si Epapras or Epaphroditus ay naging leader doon. Kaya as an address, ito ay isinulat sa Angel of the Church in Laodicea. Ang pangalan niyang moderno ngayon ay Denizli sa Turkey. Ito ay pinangalan originally sa queen ni Antiochus III the Great na si Laodice. At doon nanggaling ang pangalan ng Laodicea. Ito ay ilang mga poste na nahukay archaeologically doon at may mga markings sila. Makikita na parang mayroong cross at mayroong menorah o yung 7 candlesticks na parang ganito. So may cross at mayroong 7 candlesticks. Ang cross ay Christianity at ang 7 candlestick ay symbol ng Judaism. Na para bang sinasabi nito na ang simbahan na ito ay poste once upon a time ay galing sa Jewish origin. Ang Christianity ay galing sa Jewish origin. Literally, ang Laodicea ay hango sa dalawang Greek na salita. Ang laos, nang ibig sabihin ay people or mga tao, at ang dike, nang ibig sabihin ay decision. Na kung ito ay iyong pagsasamahin, ang ibig sabihin, the people decides. Ang nagdedesisyon sa simbahan ay ang mga tao. Kaya ang literal na ibig niyang sabihin is the power or decision in the church is of the people. Ang mga tao yung nasusunod, hindi ang Panginoon, di ba? Ang simbahan ay kanyang katawan. So, sila yung nasusunod. Ang Laodicea ay nasusunod ang mga tao at hindi ang Diyos. Author's attribute. Ito ang mga katangian ng Panginoong Hesus nung isinulat niya ang letter to the Church of Laodicea. Sabi niya, the words of the Amen. Ang mga salita ng Amen. Ang word na Amen, syempre ito ay
nasa hulihan palagi ng prayers o kaya naman sinasambit ito upang masabi na ikaw ay sumasang-ayon. You are in agreement. So, ito ay mahalaga sa prayers kasi you're in agreement sa mensahe or content ng prayer. So, be it. Yun yung literal na ibig niyang sabihin. Or kapag ikaw ay sumasang-ayon sa naririnig mo, madalas sinasabi nila, Amen. Sa 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God find their yes in Jesus, in Him. That is why it is through Him that we utter our Amen to God for His glory. Lahat ng pangako ng Diyos ay oo sa Kanya. Lahat ng pangako ng Diyos. Kaya nga sabi niya, sa pamamagitan niya, sinasambit natin ang katagang Amen. So, tayo ay sumasang-ayon, okay, sa mga pangako ng Diyos na alam natin tiyak sa Panginoong Hesus. At yung isa pa na katangian ng Panginoong Hesus dito is the faithful and true witness, ang matapat at saksing totoo, saksing tunay. At syempre, siya ay matapat, hindi siya nagbabago, hindi siya nagsisinungaling. Siya ay tapat sa kanyang binanggit, sa kanyang pinangako, sa kanyang mga salita, sa kanyang sinabi, di ba? Siya din ay totoong witness o tunay na patotoo, di ba? Kasi lahat ng kanyang mga sinabi ay tunay. Hindi lamang siya nagsalita ng katunayan o katotohanan, actually siya ay persona ng katotohanan. Kasi sinabi minsan ni Jesus na ako ang katotohanan. Yung isa pa is tinawag siyang the beginning of God's creation, ang pasimula ng paglikha ng Diyos o nilikha ng Diyos. So, may mga tao na nagsasabi, even Christians or believers na nagsasabing ito ay katagang patunay na si Jesus Christ ay may pasimula. Siya ay pasimula ng paglikha ng Diyos. So, ibig sabihin, sabi nila, nauna siyang nilikha, okay, sa mga lahat ng nilikha ng Diyos. Pero yun ba talaga yung ibig sabihin nito? Sa Colossians 1 verse 16 to 17, ito ay tungkol kay Jesus Christ. Sabi dito, by Him all things were created. Sa pamamagitan niya ang lahat ay nilikha o nalikha. Sa langit, sa lupa, mga nakikita at hindi nakikita, mga luklukan, mga kapamahalaan, di ba? Mga otoridad, mga pamunuan. All things were created through Him and for Him. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. And He is before all things. At siya ay nauna bago ang lahat ng mga bagay. So dito, ang sinasabi niya is yung preeminence ng Panginoong Yesus. Yung kanyang pagiging una sa lahat ng mga nalikha. Ang ibig bang sabihin ay nilikha siya? Hindi. Siya yung lumikha ng lahat. At nilikha niya ang lahat para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang kasayahan, para sa kanyang sarili. At siya ay nauna sa lahat ng kanyang nilikha. So, ang Panginoong Hesus ay hindi nilikha, pero siya yung lumikha. Sa John 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word. At ito ay in congruence. Meron silang pagkakapareho ng Genesis 1 verse 1 nung sinasabi doon na in the beginning, God created the heavens and the earth. Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero dito, in the beginning, nandun yung salita, ang berbo. And the Word was with God. At kasama siya ng Diyos. And the Word was God. At ang berbo ay Diyos. At ang pananaw ng mga Greeks tungkol sa word dito, berbo, or logos sa Greek, ay ito ang kasangkapang lumikha, 'di ba, ng lahat ng mga bagay. Okay, yun yung pananaw nila sa logos. Hindi lamang siya yung reason, kundi siya yung creator ng lahat ng mga bagay. At naiintindihan nila ito kasi ito ay sinulat, yung John ay sinulat sa Greek. So, the Word was God at ano pa, He was in the beginning with God. Siya ay nasa pasimula kasama ng Diyos. All things were made through Him. At ang lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. And without Him was not anything made that was made. At kung wala siya, walang anuman na nalikha. So siya yung tagapaglikha. Di ba? Siya yung nandoon kasama ng Diyos na tagapaglikha. At siya ay Diyos. At ito ay si Jesus. Siya ay
hindi nilikha, kundi siya yung lumikha. At nung pasimula, nandun na siya. Kaya kung babalikan natin yung verse, sabi dito, the beginning of God's creation, siya yung pasimula ng lahat ng nilikha ng Diyos. Ang ibig sabihin, siya ang lumikha ng lahat, ang Panginoong Yesus. Pero bakit mahalaga na ito yung kanyang ah, pagpapakilala sa kanyang sarili? Bakit ito yung kanyang katangian na ginamit sa Laodicea? By the way, ang Laodicea, ito yung pinakahuling simbahan na kanyang sinulatan. At hindi lamang ito literal na simbahan nung first century, kundi ito ay ang division o paghahati ng uh, kasaysayan ng Kristiyanong simbahan from the day of Pentecost hanggang sa second coming ni Jesus Christ. At dahil ito ay yung pangpitong simbahan, ito na yung pinakahuli, ang last days church, ang simbahan o kalagayan ng mga Christians sa mga huling araw. Ito yung kanyang uh, ini-expose dito ang Panginoong Hesus. At ito yung kanyang pakilala sa sarili niya dito sa simbahang ito. Siya yung amen, siya yung matapat at tunay na saksi, at siya yung pasimula ng lahat ng nilikha ng Diyos. 'Di ba na obviously ang ibig sabihin siyempre is pwede natin siyang pagtiwalaan, pwede natin siyang uh, pwede natin siyang paniwalaan, pwede nating dependihan siya. Kasi siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay. 'Di ba? So, sa pakilala niyang the beginning of God's creation, binanggit din niya na hindi lamang siya yung pasimula, kundi siya din yung wakas. Kasi ang pangalan ng Diyos, hindi lamang sa Old Testament, kahit dito sa New Testament ay the Alpha and the Omega, or the beginning and the end. At sinasabi niya dito sa kanila na siya yung beginning of God's creation. Kasi kanyang ipagpapatuloy pa yung hindi lamang wakas, kundi yung panibagong pagsisimula ng bagong creation ng Diyos. Kasi kapag dumating ang Panginoon, kanyang idadalhin dito yung bagong langit at bagong lupa at bagong order of things. 'Di ba na hindi yun yung nakagisnan natin dito sa lupang kinalalagyan natin. So, kanyang ipinapaalala sa kanila na siya yung creator, 'di ba? Na pwede siyang pagtiwalaan, paniwalaan, dependihan, at siya ay gagawa ulit ng panibago at papasok ang mga nilikha at mga iniligtas niya dito sa panibagong creation. So ipinakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang the Amen, the faithful witness, the true uh, witness. At bakit yun yung kanyang pakilala sa sarili niya? Kasi siya ay believable, 'di ba? Siya ay loyal at siya ay reliable. So, naniniwala ka kaya magi-amen ka, 'di ba? Si Jesus ay believable. Siya ay faithful, siya ay loyal, 'di ba? Matapat. Siya ay reliable kasi siya ay tunay na saksi. Nagsasabi siya ng totoo. At siya ay believable, loyal, and reliable. At dapat maintindihan yan ng mga Laodicean Christians. Dahil siya yung lumikha ng lahat ng bagay, kaya siya ay believable, siya ay loyal at reliable. Kaya lang, God disapproved Laodicea. Wala siyang approval na masasabi sa simbahan o sa mga Christians ng Laodicea. Kaya diretso siya na accusation kaagad yung kanyang sasabihin. Sasabi niya sa Revelation 3 verse 15 to 16, I know your works. So, hindi yung kanilang profession ng kanilang faith, kundi yung kanilang uh, practical na application ng kanilang pananampalataya. Yun yung kanyang tinitingnan sa lahat ng simbahan na kanyang sinulatan. At therefore, sa lahat ng simbahan na Christian, including ours. Sabi niya, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, at sana kayo ay malamig o mainit. Bakit? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? So, first things first, gusto ng Panginoon na maging mainit tayo. Okay? Gusto niya na tayo ay hot Christians. Okay? Yun yung gusto ng Panginoon. Or, ang ginugusto niya ay maging cold na lang. Yun ba yung ibig sabihin nito? Sabi niya, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. Dahil kayo ay mga maligamgam. Okay? Pertaining sa water. Diba? Hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig.
isusuka ko kayo. At ito yung kalagayan ng simbahan ng Laodicea at ng mga Christians sa Laodicea. Sila ay mga maliligamgam. Uh, Hindi sila maningas. Okay? Yung kanilang kalagayan na parang tubig ay maligamgam. Ito yung kalagayan nila. Sila ay kalakalahati, half-half. 'Di ba? Hindi sila buo. So, ginugusto ng Panginoon na fervent sila, or totoo ba ang ginugusto niya ay maging malamig ka na lang? Siguro ay hindi yun yung ibig niyang sabihin, kasi hindi naman niya ina-approve siyempre na maging malamig tayo na para bang patay na tayo sa Panginoon, di ba? Sa ating relationship at paglilingkod sa Kanya. Di ba? So, kaya lang, ang susi ay nakapaloob dito sa panghuli na sinabi niya. If you are lukewarm, kung kayo ay maligamgam, I will spit you out of my mouth. At pinatutungkol niya dun sa kanilang kalagayan na hindi mainit, hindi malamig. So, hindi niya sinasabi na okay lang na maging, mas okay lang na maging malamig na lang kayo. Di, ang sinasabi niya, kung lukewarm kayo, wala kayong kwenta. Di ba? Kasi kayo ay kayo ay isusuka ko eh. So, maiintindihan natin ito kung alam natin na historically ang Laodicea ay walang water source sa kanyang sarili na pwedeng inumin. At ang sinasabi ng history is uh, ini-import nila ang tubig nila sa dalawang lugar. So ito ay mga aqueducts, 'di ba? Parang yung mga naunang water pipes, okay? Uh, na ginawa nila doon. So maraming ganito doon sa city ng Laodicea. Okay, para supplyan nga yung buong city. Ito ay mga nasira pa o sira na mga paliguan nila doon, at ito ay archaeologically nakita din nila ito. At ito ay patunay na hindi lamang sila mayroong supply ng tubig dahil sa kanilang mga water pipes na yung tinatawag nilang aqueducts, pero meron din silang mga common communal na paliguan kung saan pwede kang maligo kasi mainit yung tubig. 'Di ba? So, yan yung meron sila dito. Nagagaling yung kanilang tubig sa dalawang lugar. Sa taas. So, nandyan yung Laodicea, yung taas yung Hierapolis, at yung medyo may kalayuan ay yung Colossae. At sabi nila, yung Hierapolis ay may mga hot springs diyan, at yung Colossae naman ay malamig yung tubig niya na nanggagaling sa bundok. Yun yung kanilang sinasabi. So, kaya lang dahil sa layo ng Hierapolis, yung hot sana na tubig na magagamit nila sa medicinal purposes ay hindi na siya nakakarating na hot, kundi lukewarm na. At yung cold water naman mula sa Colossae ay hindi na siya malamig kapag dumating sa Laodicea, dahil dun sa haba ng kanyang biyabiyahiin itong tubig na ito, 'di ba? Dahil yung distansya nila, at hindi na rin siya masarap na inumin at hindi na siya refreshing. So, merong hot springs dapat for medicinal purposes at merong cold water dapat for refreshing. Pero hindi yun yung nangyayari dahil nga sa malayo yung Laodicea. So, naiintindihan nila yung sinasabi ng Panginoon sa kanila bilang lukewarm sila, na sila ay kasukasuka. So, dahil kayo ay lukewarm, sabi niya, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, isusuka ko kayo sa aking bibig. Magiging useless na water sila. 'Di ba? Magiging katulad ng useless na water na walang gamit. At alam natin 'yon kasi ayaw nating magkape ng maligamgam, 'di ba? Hindi ko lang alam kung may nagkakape ng ganun. Kaya lang meron na kasing cold coffee ngayon, 'di ba? Meron ng caffeine na tinatawag. So, pero sa katotohanan, 'di ba, gusto natin ng hot coffee. At yung mga may gusto ng hot coffee, obviously, at ayaw nila ng lukewarm. So, meron silang ganitong kalagayan, ang Laodicea. Okay? So, nagkaroon na sila ng indifference at saka apathy. Yun yung ibig sabihin ng lukewarmness o pagiging maligamgam. Um,
kawalang pakialam at parang walang buhay, 'di ba? Siguro dahil sa kanilang masyadong kumpiyansa, dahil sa kalagayan nila na mamaya makikita natin kung bakit sila sobra sa kumpiyansa. At therefore, naging indifferent sila at apathetic. So the difference between yum and yak, 'di ba? Yummy yung hot coffee or hot drinks, 'di ba? Pero yucky kapag ito ay lukewarm. At ganun yung pakiramdam ng Panginoon. They made Jesus sick. 'Di ba? Yun yung nangyayari. So, yan yung Laodicea. Lukewarmness is uselessness. Kasi walang gamit nga yung lukewarm na tubig, 'di ba? Ah, hindi na siya for medicinal purposes kung sakali. At yung cold na tubig ay nagiging mainit kapag nare-reach na niya o nakakarating na siya sa Laodicea na dapat pang ano yun, pang inom. Kaya lang hindi na rin siya refreshing. So, ang ibig sabihin nung sana kayo ay mainit o malamig, hindi nangangahulugan na ginugusto ni Lord na maging malamig tayo. Pero ang sinasabi niya dahil lukewarm kayo, kayo ay useless. 'Di ba? Uselessness ang lukewarmness. So, paano natin masasabi na ang isang kalagayan ay lukewarm at ang isang tao, tayo ay nagiging lukewarm na? How to tell? Maraming mga nagpo-propose, 'di ba, na ang lukewarm daw ay hindi na siya nagpi-pray, ang lukewarm daw ay nami-miss niya yung meetings, ang lukewarm daw hindi siya nag-witness, ang lukewarm daw ay bigay sa kanyang hilig ng laman, etc., etc. Pero nagbigay ba ng clue ang Panginoon on how to tell if you are a lukewarm person or if someone ay lukewarm or if the church is developing a lukewarm na condition. So, sa accusation pa, sa verse 17, sabi ng Panginoon, for you say, okay, ito yung dahilan kung bakit kayo lukewarm, sinasabi ninyo, ako ay mayaman, ako ay sumagana, I have prospered, and I need nothing. Wala akong anumang kailangan. Ganun ba ang kalagayang kasukasuka sa Diyos? Yung mayaman, yung masagana, at hindi nangangailangan ng anuman? Di ba magandang kalagayan yon? Di ba yun yung ating ginugusto? Di ba? Na makaabot tayo sa kalagayan na hindi na tayo problema sa anumang pangangailangan natin? Pero bakit sila tinatawag? Dahil dito na lukewarm. Okay, na lukewarm. Noong 17 AD at saka 60 AD, may nangyari sa Laodicea. Lumindol ng malakas at nasira 2 beses iyong bayan. Pero dahil sa kanilang kayamanan, hindi sila humingi ng tulong sa gobyerno ng Romano. At kanilang itinayo, ipinundar ulit yung kanilang bayan at nagawa nila iyon dahil ang Laodicea ay mayaman. Okay, ang Laodicea ay isa siyang financial center. Okay, so para bang maraming bangko dito, maraming mga kayamanan dito sa Laodicea. At hindi nila kinakailangan ng tulong ng gobyerno nila, 'di ba? Under the Roman Empire. So, ganun sila kayaman. Kaya nilang i-build at i-rebuild yung kanilang mga sarili twice over. Kaya lang, mahirap yung kalagayan na ito kapag Christian tayo. Kasi pag sinasabi natin na yung kayamanan natin ang magdadala sa atin ng kapunuan, kaganapan, at kawalang pangangailangan to the point na hindi na natin kailangan ng kahit sino at kahit ano. So 1 Timothy 6 verse 9 to 10, those who desire to be rich fall into temptation, snare, many senseless and harmful desires. Tapos sabi niya, ruin and destruction. Yung mga nagdanasang maging mayaman, hindi masamang magnasa. Pero tayo ay mag-ingat. Kasi kapag ating lalayunin ang kayamanan, ang maging mayaman, at hindi tayo mag-iingat, merong temptation, di ba? Na doon na lang tayo nakafocus at yun na yung layunin ng ating buhay. At ito ay patibong. Okay, sinasabi niya, snare ito. Kasi pwedeng isipin natin kapag nakakuha na tayo ay favored of God. Dahil yumaman tayo, favored of God tayo. 'Di ba? Pero hindi naman kasiguraduhan yung yaman na yun ay pabor ng Diyos. Okay? Mamaya makikita natin kung bakit.
At sabi niya dito, many senseless and harmful desires. Kasi kapag mayaman ka, pwede ka nang makabili ng kahit ano at pwede kang magkaroon ng kahit ano. Okay? At kung hindi tayo mag-iingat, sabi niya, tayo ay will plunge into our ruin and destruction. Tayo ay pwedeng bumulusok sa ating pagkasira. Yun yung sinasabi niya. Pero nag-umpisa lang yon because we desire to be rich. Okay? Bakit ito yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy? Sabi pa niya na the love of money is a root of all kinds of evils. Ang pag-ibig sa salapi o pera ay ugat ng madaming mga kasamaan. Sabi sa ibang version, ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero obviously hindi naman, di ba? Dahil meron pang ibang mga kasamaan na hindi naman nagro-root sa pera. So, sabi niya, it is through this craving. Ito ay isang desire or craving. Pag nanais ito, na ang madami ay o ang ilan ay nangasinsay sa pananampalataya, nawala sila sa pananampalataya sa tamang paglalakad. Kasi yung pananampalataya nakatingin sa mga bagay na paparating at walang hanggan. Pero ang buhay ng mga taong may pag-ibig sa salapi ay hindi na yung mga bagay ng Diyos, kundi yung mga pansamantala at natural. They pierce themselves with many pangs. At ito ay trahedya, di ba? Kasi sila ay Christian at pwedeng yung kanilang desire ay neutral, pero yung kanilang attachment, yung kanilang layunin at purpose ay sobra, di ba? Kasi we don't love money, we love the Lord, we love God, and we love others. We use money. Ang problema kapag we love money too much, uh, ang nangyayari ay baliktad. We love money and we use people or even God, 'di ba, for this means. Sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. At ito yung Panginoong Hesus na nag-warning dito, na walang sino mang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sino ba yung ating Panginoon? Ang Panginoong Hesukristo. Pero sino yung pangalawa na kanyang sinasabing pwedeng maging katunggali niya sa ating service? Sabi niya, for either he will hate the one and love the other, kanyang kapupuotan yung isa at mamahalin yung isa, magiging deboto siya sa isa, o kaya naman tatanggihan yung isa. Ano yung sinasabi niya na kakompetensya ng kanyang pagkapanginoon sa atin? You cannot serve God and money. Di ka pwedeng maglingkod sa Diyos at yaman na magkasabay. Okay? So, kinakailangan si God lang yung ating pagsisilbihan. At yung money ating hahanapin, 'di ba, sa paghahanap buhay natin, sa ating pagninegosyo at sa iba pang mga paraan, pero huwag sa masamang paraan. At hindi ito yung layunin ng ating buhay. Okay, ang layunin ng buhay natin, ang dahilan kung bakit tayo nilikha is to serve God and to glorify Him. Gaya ng sinabi ko kanina, abundance doesn't always mean God's favor. Ang kayamanan o kasaganaan ay hindi palaging nangangahulugan na tayo ay paborado ng God or ito ay pabor ng Diyos sa atin. Jeremiah 12 verse 1, righteous are you, O Lord. Matuwid ka, O Panginoon. Sabi niya, when I complain to you, yet I would plead my case before you. Kung ako ay nagrereklamo sa iyo, 'di ba, ikaw ay matuwid na humahatol, pero akin pa ding isasamo ang aking kalagayan sa iyo. Why? Sabi niya, does the way of the wicked prosper? Bakit sumasagana yung mga paraan ng mga masasama? So, yung paraan ng masasama, nakikita ni Jeremiah na nagiging prosperous, umasagana. Yumayaman sila dahil sa kanilang kasamaan. So, hindi palaging pabor ng Diyos ang ibig sabihin ng kayamanan o kasaganaan. Number 2, si David ay nainggit din sa ibang mga tao nung panahon niya. Sa Psalm 73 verse 3, for I was envious of the arrogant. Ang arrogant ay wicked, di ba? Mayabang. When I saw the prosperity of the wicked. Nung nakita ko yung kasaganaan, kayamanan ng mga masasama, ako ay nainggit sa mga mayayabang na ito. So, ang prosperity ay hindi siya ipinapangako, ipinapromise solely to the righteous. At ito yung sign ng blessing ng Panginoon sa kanila. Of course, He can bless us with anything in this world. Diba? Pero kahit si Satan, sa kanyang temptation is promising the glories of the kingdoms
of the earth kay Jesus. At kung nagawa niya ito sa Panginoong Hesus nung tinutukso niya yung Panginoong Hesus sa pandaraya din niya sa atin, sa ating modernong kalagayan ay ganun din. Mangangako din siya sa atin at baka nga tuparin niya yung mga pangako na ito. At tayo maging prosperous pero sa masamang paraan o kaya naman kahit tayo ay hindi matutuwid. So, hindi assurance ng righteous favor of God ang abundance, ang kayamanan o kasaganaan, 'di ba? So, hindi ko rin naman sinasabi na hindi natin gugustuhin o wag nating gustuhin ito. Obviously, marami tayong pangangailangan personally sa ating mga pamumuhay, sa ating pamilya at kailangan natin na may resources tayo at meron tayong provision. At ganun din sa ating spiritual na pamilya sa simbahan. Meron tayong mga pangangailangan at we could be a big help, 'di ba? Sa mga pangangailangan na ito. And the Lord will provide for us. He promised that. Ipinapangako pa nga niya kahit yung mga paraan kung paano tayo kumita, kung paano tayo yumaman, ay kanyang binibigay sa atin yung mga kakayahan, kaalaman, karunungan. Pero hindi ito assurance na ikaw ay favored at blessed ng Panginoon. Katulad ng pananaw ng madami, even Christians, nang sinasabi nila bawal maging mahirap ang Kristiyano, na para bang sinasabi nila kapag ikaw ay mahirap, Kristiyano ka, ikaw ay kahiya-hiya sa Diyos o ipinapahiya mo yung God. Walang ganun na nakalagay sa scriptures. Hindi rin niya sinabi na walang sino mang Christian na dapat maging mahirap o nagiging mahirap. Di ba? Uh, at bawal maging mahirap yung Christian. Walang ganun na sinasabi yung Panginoong Hesus. Actually, ang sinabi niya once upon a time is, the poor will always be with you. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 26, for you always have the poor with you, but you will not always have me. Nung kini-question nila yung pagbuhos ng mahal na pabango, 'di ba, sa kanyang katawan. Na dapat sana daw ibinigay na lang yun sa mahihirap at sabi dito ng Panginoon, you will always have the poor with you. 'Di ba? Hindi dahil gusto niyang maging mahirap at mahirapan yung mga tao, kundi sila yung miministeryuhan o paglilingkuran natin. Okay, mga needy sa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan. Kaya nga niya pinupuri, 'di ba, kung sakali kino-commend niya yung mga taong nagbigay nung siya ay nagutom, nagbigay nung siya ay mauhaw, nung siya ay walang damit, etc., etc. 'Di ba? So, it's always a means, yung need, always a means of ministry na dapat tayo ay hindi lamang naaantig kundi gumagawa tayo ng paraan. So, the poor will always you will always have the poor with you. The poor will always be with you. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. To minister to them, of course. To show them mercy. To help them. So, kaya lang, yung Laodicea ay iba. Siya ay self-sufficient. Diba? I don't need anything. Pero ang self-sufficiency breeds self-indulgence. Kasi kapag may pera ka, pwede kang magkaroon ng kahit ano, bumili ng kahit ano. At i-indulge yung sarili mo. Affluence means indulgence, 'di ba? Palaging magkakambal yan kung hindi mag-iingat, 'di ba? Not unless tayo ay kontento sa Panginoon or not unless ang Panginoon yung ating kayamanan at siya yung ating sufficiency, 'di ba? So, ang indulgence natin ay hindi sa ating sarili, kundi yung mapunuan yung iba at mag-glorify yung Diyos. Kaya lang in the case of the Laodiceans, meron silang self-sufficiency that could breed self-indulgence. At yun, meron ng katunggali, meron ng kakompetensya, yung virtue, vice, 'di ba? At ang vice, ito yung mga bagay na ginagamit ng iba na maging entertainment nila. Mga bisyo, 'di ba? So, ayan yung kabaliktaran ng virtue kung sakaling. At kung hindi mag-iingat, yung taong may yaman ay marami siyang magiging vices. At pwede siyang matempt. Kaya nga snare ang temptation at snare yung pag-ibig sa yaman, katulad ng sinasabi niya kanina sa Timothy. So, ang susunod nito ay yung you seek for pleasure or you live for pleasure. 'Di ba? Kasi affluence
breeds indulgence. Dahil sa kayamanan, 'di ba? Pwede ka nang magkaroon ng kahit ano at kung nasanay sa ganoon, na ang iyong tutok ang nasa mo ay mga bagay na pwedeng mabili dito sa lupa, ay ang ninanasa mo lang ay yung mga pansamantala. Kasi everything ay pansamantala. Katulad ng background picture natin dito, 'di ba, yung Vice na cigarette, ito ay nauubos, 'di ba? At ganun yung hedonism or living for pleasure, 'di ba? Or a person, ang hedonist ay a person who lives for pleasure, 'di ba? Para siyang Epicurean. So, bilang Kristiyano, ito yung problema natin madalas, 'di ba? Yung ating pagnanasa at layunin na magkaroon ay kung hindi natin mabalanse, 'di ba? Yung ating need for success kasi kinakailangan na magkaroon tayo ng self-fulfillment, 'di ba? At yung success ay ginugusto natin sa anumang larangan ng buhay natin. At ito yung kompetensya ng faithfulness natin. So, minsan mamimili tayo, 'di ba? Katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, you cannot serve two masters at the same time. So, either to be successful or to be faithful. At minsan yan yung nagkakabanggaan na layunin ng Christian. At tila baga ang Laodicea, pinili niya yung successful. Isa siyang simbahan na wala siyang kailangan dahil prinubay dito ng lahat ng kanyang yaman. At basically, ito yung dinidescribe, 'di ba, dinidescribe ng scripture na kalagayan ng mga churches o ng mga Christians o yung mga layunin ng mga churches at Christians sa mga huling araw, sa panahon na mayroon tayo. And lo and behold, mayroong prosperity gospel, health and wealth gospel, name it, claim it, Christians. 'Di ba? Na may narinig pa ako na binubuksan niya yung kanyang bintana, isang Kristiyano, at kanyang ini-invite yung pera. Dahil sa paggawa daw niya ito ay nakikreate niya yung kanyang pera sa pamamagitan ng kanyang pag-recite ng paulit-ulit. So, ano na yun, nagbo-border na siya sa paganism. 'Di ba? Para siyang pungsoy ng mga Chinese. 'Di ba? Na kapag tama yung lugar ng iyong pintuan o kaya maglagay ka ng mga ganitong mga furnitures o kaya naman mga palamuti sa loob ng bahay mo, ikaw ay iimbita ng swerte. Ito ay paganism na nakapasok na dahil sa ang mga tao ay nakatutok sila sa materialism. So, yun yung accusation ng Panginoong Hesus. 'Di ba? Sinasabi nyo kayo ay mayaman, kayo ay prosperous, hindi nyo kailangan yung anumang bagay. Maraming iba't ibang uri ng generations at ito ay sociological label lang nila, 'di ba? So may mga traditionalists, baby boomers, Generation X, millennials or Generation Y at saka Generation Z, Gen Z. Okay? So yung dalawang nahuli, yung millennials at saka Gen Z, yan yung nagko-comprise, bumubuo sa pinakamalaking population ng buong mundo. Na at ang population ng buong mundo sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 8.1 billion na tayo, 'di ba? At tila baga 40% mahigit or halos 50% na ay yung dalawa, yung millennials at saka Generation Z. Actually, yung Generation Z ay 26% of the world's population, 'di ba? At ang Gen Z, sila yung mga nasa social media, sila yung mga uh, super informed na mga tao, influencers sila, 'di ba? Sila yung mga connected dahil nasa internet nga sila, 'di ba? Global sila, independent sila, pero sila din ay entitled. Iniisip nila na meron silang karapatan na ganito, karapatan na ganyan, etc., etc. 'Di ba? Yan yung Gen Z. At gagawin nila ang lahat para maging successful. Yan yung kanilang yung katangian nila, yung mga Gen Z. Okay, so ayaw nila na sila ay kinukwerdasan, ayaw nila na sila ay kinokontrol, ayaw nila na sila ay kinokorek, ang Gen Z. At ang Gen Z gusto nilang maging malaya. Okay? Yan yung mga influencers ng mundo natin ngayon dahil sa social media at sila yung magiging influencers ng mundo natin in the future at sila yung magiging mga decision makers, sila yung mga teachers, sila yung mga
sila yung mga leaders sa next generation. At ganun sila. 'Di ba? Hindi nila ino-honor even yung God. Kasi sa palagay nila, they have it made at alam na nila kung ano yung gagawin nila. So, dito sa karamihan sa mga Gen Z, kahit na sa loob ng simbahan, yung mga teenagers, okay? Merong tinatawag sa sociology sa kasalukuyan, very early, noong 2005 yata, or I believe 2005 o 2011, uh, may mga sociologist na nagsabi na ganito yung kalagayan spiritually ng mga Gen Zers o kaya naman mga teenagers. Moralistic therapeutic deism. Ano ang moralistic therapeutic deism? Ang moralistic ay tungkol sa mabuti o kabutihan, moral. Therapeutic ang ibig sabihin ay ikaw ay gumagaling o kaya naman ikaw ay gumiginhawa. So, ang deism at obviously God yan o kaya naman yung kanilang worship, di ba, sa God. So, ang moralistic therapeutic deism, literally, ang ibig sabihin is do good so that you will feel good. At dahil dito, ay gagawa sila ng anything, susuportahan nila yung anything, basta makakapagbigay sa kanila ng feel good. Okay? In the end. At yun yung nagiging uri ng Christianity nila kapag nasa loob sila ng simbahan. Okay? Sila yung mga kasi merong mga nagtaka. Bakit yung mga teenagers na madali silang mahikayat na suportahan yung mga disadvantaged, suportahan yung mga minorities, etc. etc. At walang pinagkaiba yan. 'Di ba sa social media, sila yung pinakamaingay na nagko-condemn ng ginagawa ng Israel sa mga Palestinians kasi daw mga Palestinians ay mga disadvantaged. At hindi na nila inaalam kung ano yung dapat nilang malaman tungkol sa totoong kwento behind sa mga nangyayari sa conflict between Israeli and the Palestinians. So, nakapaloob sa pananaw na ito at nagiging religion na ito within Christianity is yung God daw wants us to be good, nice, and fair. Gusto tayo ng Diyos na maging mabubuti, maging mababait, at maging patas. Tama yan. 'Di ba? Kaya lang, hindi lang yon, the central goal of life is to be happy and feel good about yourself. Ang pinakasentro ng buhay ay yung maging masaya ka at makaramdam ka ng mabuti tungkol sa sarili mo. Huwag mong ikukundina yung sarili mo. Huwag kang dapat nakakarinig ng anything na magsasabing ikaw ay mayroong kasamaan o evil o may kasalanan. So ayaw nila makarinig ng ganung mga talk tungkol sa sin, tungkol sa hell, tungkol sa judgment. Ang gusto lang nila that they are loved, that they are graced, that the Lord is going to bless them. Yun lang yung gusto nila na marinig. Kasi ang central goal nga is to be happy and to feel good. Kaya gagawa sila ng mga bagay-bagay just for them to feel good. Kasi nga sila ay nilikha ng Diyos at ginugusto ng Diyos na maging mabubuti. Kaya dapat silang gumawa ng mabuti at therefore sa paggawa nilang mabuti sila ay nakakaramdam ng mabuti sa kanilang mga sarili. Good people go to heaven when they die. Hindi lang itong tatlong ito marami pa silang pananaw na karamihan ay wala sa scripture sa salungat sa Biblia. Ang mga mabuting mga tao daw sila ay pupunta sa langit kapag namatay sila. At hindi nila sinasabi yung o binabanggit yung tungkol sa kasalanan, dapat magsisi, etc. etc. Kasi yun ay hindi kasama sa kanilang worship or belief, 'di ba? At sinasabi din nila na ang Diyos ay walang pakialam sa kanila. Kung sakali. At ang Diyos ay nandyan lang kapag tinatawag nila kapag meron silang pangangailangan sa Diyos. So, hindi si God yung pinakasentro ng buhay at hindi yung magsisi yung dapat ginagawa kapag gumagawa ng kasalanan, kundi para maibsan yung pakiramdam ng ating konsensya kapag nagagawa tayo ng mali, kinakailangan tayong gumawa ng tama. Na para bang right minus wrong. So, kapag may 10 ginawa kang mabuti at 5 lang yung nagawa mong masama, i-minus mo yun, meron ka pang mabuti na natitira. Yan ay hindi scriptural. Kaya lang, yan yung pinaniniwalaan ng karamihan ng mga teenagers. Okay? At makikita natin yung buhay nila sa social media. How they support yung LGBTQ movement, etc. etc. Kasi sila ay disadvantaged, sila daw ay binubuli, etc. etc. At wala silang pakialam
kung ano yung sinasabi ng Bible at ng God. Actually, anything that is good from any religions ay kanilang ina-adapt. At tinatawag pa rin nila yung sarili nilang Christian at the same time. So, merong levels of maturity. Okay? Sinasabi ni Stephen Covey sa kanyang yung Habits of Highly Effective People, 7 Habits of Highly Effective People na libro. At ang sinasabi niya na levels of maturity is dependency, 'di ba? Ito yung kinakailangan mo ng iba para mapunuan yung o kaya matulungan ka. Independency, hindi mo na kinakailangan yung iba para sa iyong mga kalagayan. Ang interdependency ay yung pangangailangan mo ng iba palagi, 'di ba? Para ikaw ay mapunuan at maging successful. So, yan yung levels of maturity. So, dapat tayo ay interdependent, 'di ba? So, tayo ay dependent at independent at the same time. Kaya lang, um, hindi ganoon yung sinasabi ng scriptures, 'di ba? Ang sinasabi niya sa Laodicea is hindi ka naman mayaman talaga, hindi ka naman prosperous talaga, hindi naman totoong hindi ka nangangailangan ng anuman at kaya mo yung buhay mo at kaya mo ah, yung kalagayan mo. Kasi sabi ng Panginoon, you are wretched, pitiable, poor, blind, naked. 'Di ba? Ikaw yung hikahos, ikaw yung mahirap, kakaawa ka, ikaw yung bulag, ikaw yung hubad. So, dinideceive nila yung sarili nila. Lukewarmness is self-deception. 'Di ba? Dinadaya nila yung kanilang sarili. Ito yung kanilang pananaw, pero actually hindi talaga. 'Di ba? So, dinaya sila ng yaman na meron sila, yung kanilang affluence, yung kanilang wealth, 'di ba? Na nagpa-promise ng heaven sa kanila, pero mukhang hell yung pupuntahan nila talaga. Sabi nung isang converted sa belief ng Christianity na dating hindi, si G.K. Chesterton, the Christian ideal has not been tried and found wanting. Ang paniniwalang Kristiyano ay hindi pa siya nasusubok at kaya sasabihin nila kagad na kulang. It has been found difficult. Kundi natagpuan siya na mahirap gawin, mahirap na sundin, and left untried at iniwan na lang na hindi nila ito sinusubukan. So hindi pa nila nasusubukan yung Christianity at sinasabi nila na masama na kaagad yung Diyos ng Christianity dahil sa kwento ng iba, dahil sa experiences ng iba, 'di ba? At hindi pa nila nasusubukan na sumunod sa Panginoong Hesukristo. At ganyan yung paghimok ng kasamaan sa kasalukuyang generation. Okay? Yung conformity sa principles at ideals ng sanglibutan ay dangerous sa Christianity. Kasi sinasabi ng Panginoon kay sa mga taga Romans 12, 'di ba? Do not be conformed sa world but be transformed sa will of God. Kung paano tayo makasunod sa kanyang mabuting kalooban. So, hindi totoo na hindi natin kailangan yung kahit anuman. Kasi the moment na sinabi natin hindi natin kailangan yung kahit sino, hindi natin kinakailangan kahit ano, tayo na ay lukewarm. 'Di ba? At ang point is, tayo na yung pinakamahirap na tao. Kasi sabi sa John 15 verse 5 ni Jesus, tayo daw yung mga sanga ng kanyang ubasan. Whoever abides in me. Kinakailangan nating manatili na dumidepende sa Panginoon. Tayo ay magbubunga, sabi niya. Pero kung hindi kayo dumidepende sa akin at nananatili sa akin, sabi niya, you can do nothing. Whatever you produce is nothing to God. You will produce nothing, 'di ba? Kasi it will go to ruin, it will pass. Lahat ng meron tayo ay malilipas at masisira, kakalawangin at nanakawin. Kaya sabi sa verse 6, if anyone does not abide in me, kung hindi mananatili ang sino man sa akin, he is thrown away, siya ay ihahagis, itatapon, katulad ng isang sanga na natuyot. Okay? And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Diba? Hindi lamang sila natutuyo, kundi sila ay pinanggagatong sa apoy at ito ay symbolically of judgment of fire in hell. So, kinakailangan nating manatili sa Kanya. At dahil doon, tayo magbubunga at dahil doon, pupunta tayo sa pinakamabuting kalagayan at hindi sa pinakamasama. Eventually. Sabi pa ni Paul dito, Timothy 6 verse 17, as for the rich in this present age, sa mga mayayaman sa kasalukuyan, charge them not to be haughty. Di ba?
Pagsabihan mo sila na huwag silang maging mga mapagmataas, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. At huwag din nilang ilagak yung kanilang mga pag-asa sa mga kayamanang hindi tiyak. Kasi pwedeng bumamataas yung value ng yaman sa mundo. Pero set their hopes on God, sa Diyos na hindi nagbabago. Kasi nga siya ay faithful, who richly provides us with everything to enjoy. At siya ay may kakayahan na maglaan sa atin ng anumang bagay na pwede nating ipagsaya. Set your hopes on God. Yun yung gamot ng Laodicea o Laodicea. Sa Philippians pa sabi niya, verse 13, chapter 4, I can do all things. With myself alone? Hindi, through Christ. So, kinakailangan natin si Kristo, kinakailangan natin yung kanyang kaligtasan, kinakailangan natin yung kanyang biyaya, kinakailangan natin yung kanyang tulong sa klolo at iba pa upang tayo makapagpatuloy sa ating Christianity. Upang tayo maging matawag sa dulo na katanggap-tanggap na Christian. Kaya lang, nandito yung Laodicea na punong-puno siya ng Christians na hindi nila kinakailangan yung kahit anuman. At ang danger is even God, hindi na nila kailangan. Makikita natin mamaya kung nasaan na siya. So, I counsel dito yung advice ng Panginoon. Pinapayo ko sa inyo, sabi niya, ang kulang nila ay gold garments at salves, ointment for the eyes, 'di ba? Garments na dapat mayroon silang suot, pero wala silang suot. Dapat mayroon silang ginto, pero wala silang kayamanan katulad nito. Gold, 'di ba? 'Yan yung kailangan nila. Garments, 'di ba? 'Yun yung kailangan nila. Ointment for the eyes kasi sila ay blind. At ang Laodicea ay may mayaman siya, financial, banking center sila. Meron silang industry na gumagawa ng mga wool na fur coats, 'di ba? Nakasuotan made of wool at meron din sila mga medical schools. Actually sila ay sikat dahil meron silang ointment for the eyes na nakakatulong talaga para yung mga may problema sa mata ay maggamot o masolusyonan, gumaling. Meron silang ganyan, 'di ba? So, alam din nila yung sinasabi ng Panginoon sa kanila dito. So, buy from me gold refined by fire. Ano tong gold refined by fire? Na si Lord yung makakapagbigay. So that you may be rich. Kasi ito yung kulang nila. Sabi ni Peter, the tested genuineness of your faith, the trial of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire. So nandito yung kanyang discussion about persecution and trials. At kapag nangyayari ito sa isang Christian, your faith is being tried or tested upang maging pure siya, katulad ng ginto kapag pumapasok siya sa apoy. Nagiging genuine yung ginto. Kasi hindi genuine na kung hindi 24 karat yung karat ng isang ginto. Ibig sabihin, kapag 10 lang yan, kapag 18 lang yan, kapag 22 carats lang yan, ay mayroon pang impurities. Kinakailangan siyang idaan sa apoy, masunog yung ibang mga metals na nandyan or impurities na nandyan at nagiging pure gold siya. Pero without fire, imposible. At ganoon din yung faith na mayroon tayo. At ang faith natin, ito yung nakakakita ng mga bagay na paparating, yung invisible na mga bagay ng Diyos at mga pinangako ng Diyos. Kaya nakakaya nating maglakad kahit mahirap. Hindi tayo naglalakad dahil sa paningin, kundi sa pananampalataya. So James 2 verse 5, listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith? Di ba pinili ng Diyos, sabi niya, yung mga mahihirap sa mundo, pero mayayaman sa pananampalataya? Di ba? At sila yung mga tagapagmana, heirs of the kingdom, na pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. So, hindi mahalaga kung poor tayo, pero hindi naman masaya na dapat manatili tayong poor kung meron naman tayong magagawa. Kung tamad tayo dahil kaya tayo poor, pues hindi mabuti yung maging tamad. Kasi even that is conduct and becoming a Christian. Di ba? So, kung tayo ay poor, praise the Lord. Dapat yung faith natin mayaman. Ano ba ang mayamang faith? Di ba? Na magmamana ng kanyang kaharian. So, ano yung faith na yun, makikita natin mamaya. So, gold, refined by fire. Wala silang ganitong riches at wealth. Yung faith nila ay hindi 100% yung nakikita at naiintindihan. So, may garments din na kailangan nila para may suot sila. Okay? So that
you may clothe yourself and the shame of your nakedness may not be seen. 'Di ba? Kapag hubad tayo, ano nang mangyayari sa atin? Nakakahiya, 'di ba? At 'yun yung nakikita sa kanila, yung laman. At 'yun yung nangingibabaw kasi sa buhay nila. Sila ay makalaman, kaya dapat kinakailangan silang bihisan, 'di ba? Nung nagkasala si Adan si Eva, yung unang-una nilang ginawa, bihisan yung sarili nila ng dahon. Pero pinalitan yun ng Diyos ng balat ng hayop. At ano ang kinakailangan nating garments? Sa Isaiah 61 verse 10, sinasabi dito yung tungkol sa garments of salvation, robe of righteousness. 'Di ba? Yung damit ng kaligtasan at yung damit ng katwiran na dapat yun yung suot nung ikinakasal, sabi niya dito. Okay? At yun yung ating pupuntahan, kasalan, 'di ba? Pag nag-meet tayo ng Panginoong Hesus. Sa Revelation 16 verse 15, sabi niya, ako'y dumadating na parang magnanakaw, si Jesus. Blessed is the one who stays awake. Ang mga gising at nagbabantay ay pinagpala. At ganoon din yung mga nakadamit upang hindi makita yung kanilang kahubaran at sila ay mapahiya. Kasi hindi tatanggapin ng Panginoon kapag sa kasalan ay merong hindi nakadamit ng angkop. Paano na lang kapag hubad, wala siyang damit? Ano ba ang damit na kailangan natin? Sa Revelation 19 verse 7 to 8, sa kasalan na ito, sabi niya, the marriage of the Lamb has come, the bride has made herself ready. Inihanda ng babae nakatipan ang kanyang sarili. At anong ginawa niyang paghahanda? She clothed herself with fine linen, bright and pure. Okay? Kayong lino. Okay? At puti siya at malinis. Okay? At ano itong mga kayong lino na to? The fine linen is the righteous deeds of the saints. Ang mga mabubuting mga gawa ng mga banal. So, wag nating tanggihan yung mabubuti, wag nating itigil yung paggawa ng mabuti. Kasi sa paggawa natin ng mabuti, 'di ba, tayo ay nadadamitan nito sa araw ng ating pakikipagkita sa Panginoon. At ang simbahan na Laodicea ay yung panghuling simbahan na siyang ikakasal sa Panginoon. Na dapat yun na yung kanyang iniisip. 'Di ba? Yung kanyang kasal at kung paanong handa siya dapat sa kanyang damit. Pero hindi siya nakadamit kasi hindi nasa isip niya at prioridad niya yung pagdating ng Panginoon. Bakit siya ganun? Okay? Bakit siya ganun? Wala siyang garment. Wala siyang kayamanan, wala siyang garment. Kasi hindi siya nakakakita. Okay? Kinakailangan mo, buy from me, sabi ng Panginoon, salves to anoint your eyes so that you may see, upang makakita ka. Ibig sabihin, they are blind. Hindi sila nakakita. Pero nakikita nila yung yaman nila. Nakikita nila yung kanilang kasaganaan na hindi nila kailangan yung kahit anumang bagay. Naturally at materially. 2 Corinthians 4 verse 3 to 4, meron pang isang sight, vision na dapat meron tayo. Even if our gospel is veiled, natatakpan yung ating mga ebanghelyo. Ang ebanghelyo natin ay natatakpan sa mga mapapahamak, perishing. In this case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. 'Di ba? Meron isang eyesight na nawala sa mga unbelievers at yun ay yung pagkaintindi ng liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang kanyang ipinapromise, yung ebanghelyo ay hindi lamang kapatawaran sa kasalanan, kundi isang kahariang papasukin at isang buhay na walang hanggang tatanggapin isang araw. At bulag sila sa ganito. Whether we like it or not, 'di ba? Tayo ay woke kasi tayo ay nakakita. 2 Corinthians 4 verse 18, sabi ni Pablo, we look to the things that are unseen. We hope for the things that are unseen, 'di ba? Mga bagay ng Diyos. Malalalim na mga bagay ng Diyos na hindi nakita ng mata pero nakikita natin at inaasahan natin itong mga bagay na eternal. Ito ay kakaiba, 'di ba, sa paningin ng mga mananampalataya at binigyan ng paningin sa Espiritu. Ephesians 1 verse 18 to 19. We have the eyes of enlightened hearts. Okay? So that you know what is the hope, what are the riches, what is the immeasurable greatness of His power. So, ito yung na-enlighten sa atin. We are woke generation. We are woke na na bunch of people. Saan? Sa hope, sa riches, sa power of God. Sa hope, pag-asa, riches, yaman, kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating i-deny yan sa mga sarili natin. Yung right na yan to have that
clarity of hope, riches, and power na hindi nawawala sa atin. Kahit naturally, tayo ay wala at kulang. So, sabi niya, buy from me eye salves. Bakit? Kasi bulag ka so that you may see. Gold, di ba? Yun yung wala sa kanila. Garments, wala sa kanila. Ointment, kaya hindi na nila inaasahan yung pagdating ng Panginoon at yung pagdating niya ay kasal. Kaya hindi na rin sila ready. At hindi na nila pinapalumutian ng iba't ibang mga palamuting mga magagara yung kanilang sarili for the wedding. So wala silang riches, wala silang righteousness, at wala na silang recognition. Hindi na nila nakikilala. Hindi lamang kung sino sila at ano sila, kundi yung kanilang pupuntahan at naghihintay sa kanila. Na dapat rewarding pero hindi na condemning. Colossians 2 verse 1 to 3. Sabi ng Apostle Paul dito, sabi niya sa mga taga Laodicea, to those at Laodicea, sabi niya, ako ay struggling for you. Okay? Their hearts may be encouraged, sabi niya, their relationship knit together in love. At sabi niya, they reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery. Ini-encourage sila dito ni Apostle Paul, 'di ba? Na sila ay yung puso nila ay mahikayat, na mapagbuti yung kanilang relationship at yung yaman ay maintindihan nila sa understanding ng knowledge of God's hiwaga or mystery. Okay? Na dati ito ay hidden at ito yung treasures of wisdom and knowledge. Pero ito ay na-enlighten na sa kanila. Pero nakalimutan nila nung sinulatan na sila ng Panginoong Yesus sa Revelation 3. Lukewarmness takes time. Katulad lang siya ng isang mainit na kape, hindi ka agad-agad nagiging maligamgam yan. It takes time. Hindi pwedeng maging lukewarm ka agad, katatanggap lang niya ng Holy Spirit, yung fire ng Holy Spirit. Hindi. It will take time. Diba? At ito ay mangyayari sa kahit kanino kung gaano man kainit na tao. Kahit yaman niya yung langit, kahit yaman niya yung blessing ng kaligtasan niya at yaman niya yung Panginoon, pwedeng magbago siya in time kung hindi na siya focus at hindi na niya ito layunin. So yung advice ng Panginoon sa Laodicea, sabi niya, whom I love, I reprove and discipline. Ang mga minamahal ko, aking itinutuwid, aking dinidisiplina. Diba? Sinabi niya rin yun sa Hebrews. The Lord disciplines sino? The one He loves. At chastises the son He receives. Kung tatanggihan tayo ng Panginoon, kung hindi niya tayo mga anak, kung hindi niya tayo didisiplinahin, hindi niya tayo minamahal. Okay? At nandito yung kanyang pagtutuwid sa atin dahil mga anak niya tayo. At ito ay privilege kasi pwede tayong mag-grow at mag-mature at magbago. Sabi din niya sa Proverbs, do not despise the Lord's discipline or be wary of His reproof. Yung mga pagtutuwid at pagdidisiplina ng Panginoon, huwag mong baliwalain, masamain. For the Lord reproves him who He loves. Ganun din yung sinabi niya. The Father, the Son in whom He delights. So, Old Testament, New Testament, the Lord loves us. Therefore, from time to time, He reproves and disciplines us. So, yun yung sinasabi niya. Kasi better is open rebuke than secret love, hidden love. Diba? Hindi niya tinatago yung pagmamahal niya sa atin. At ang nagmamahal, nagtutuwid. Ang nagmamahal, nagko-correct. Lukewarmness needs to be rebuked and disciplined. Hindi sila yung kalmado lang. Diba? Sila ay dapat pagsabihan at ituwid. Otherwise, i-refuse sila ng Panginoon. So, sabi pa niya, be zealous and repent. Maging masigasig, maging maningas, at magsisi. Change. Chance yung lukewarmness to change. Diba? Lalo na kapag narinig natin yung mensahe ng Panginoon. Change is a chance to be better, to be wiser, to be stronger, to have more. So, lukewarmness is a sin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, repent. Lukewarmness is a sin. Repent. Sabi ng Panginoon, sa advice pa niya, I stand at the door and knock. Siya ay nasa pintuan at kumakatok. Diba? Ito ba ay pintuan ng puso, katulad ng sinasabi ng iba, at ito ay sinasali nila sa evangelism verse nila. This is not for evangelism, but this is for a rebuke sa isang tao na saved na. Hindi para ma-save yung tao,
kundi para yung tao ay malaman niya na meron na siyang malaking kulang sa kanyang kaligtasan, sa kanyang simbahan. Dahil ang lukewarm na simbahan, wala doon yung Panginoon. Ang lukewarm na tao, wala na doon yung pagpapala at presensya ng Panginoon sa kanya. Lukewarmness shuts Jesus out of the church. Inilalabas ng lukewarm na tao dahil sa kanyang kalooban, kagustuhan, sa kayamanan at prosperity, di ba? Na maraming mga simbahan na ganun ngayon. Okay? Yun yung pinipreach nila palagi. Di ba? Hindi ka magkakasakit kapag may faith ka. Hindi ka dapat nagiging mahirap kasi kahihiyan ka sa Diyos, etc. etc. Yun yung mga simbahan na yung Panginoon nakalabas na at hindi nila napapansin. Kaya nga sabi niya, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him and he with me. So, kinakailangan na siyang papasukin ulit. At sino yung pwedeng magpapasok sa kanya? Dapat ba lahat? Hindi. If anyone, kung meron lang isa na makarealize, di ba? Pwede siyang pumasok sa buhay nitong tao na to ulit. Pwede siyang pumasok sa experience nitong tao na ito ulit. Kasi nakakarinig na siya ulit. At nag-i-invite siya ulit ng presensya ng Panginoon, because we can shut the presence of the Lord out of our lives kasi iba na yung ating pinupukusan at layunin sa buhay. So, sa Luke 13 verse 25, kapag dumating yung master, sabi niya, at sinarado niya yung pinto, at ito isa sa mga parable ni Jesus Christ, and you begin to stand outside and to knock at the door, at sinasabi ng mga kumakatok sa pintuan na sinarado na ng Panginoon, pagbuksan mo kami, Panginoon. At sasagot siya, I do not know where you come from. Hindi ko kayo kilala. At ito yung pinakamasakit na maririnig natin isang araw sa Panginoon. I never knew you. Diba? Kasi bakit? Nailabas natin yung Panginoon sa prioridad ng buhay natin. Hindi natin napansin. At kapag naabutan tayo sa ganitong kalagayan, tayo naman yung pagsasarhan at hindi niya tayo kikilalanin. Sa Matthew 24 verse 33, may mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Sabi niya, when you see all these things, kapag nakita nyo na yung mga bagay na ito na nakalista, you know that He is near at the doors. At marami na mga prophecies na in the last days na nangyayari. At we could even be witnessing the greatest prophecy of all, di ba? Yung mangyayari sa Israel at saka sa Jerusalem dahil sa giyera nila. At sabi niya, He is near at the doors, at kakatok na siya at hindi handa ang simbahan. Handa ka ba? Handa ba tayo? Or we are busy making life when we have received the life? So sa Matthew 25 verse 10 to 12, di ba, yung mga foolish virgins, okay, nawalan sila ng ilaw, wala silang vision, gabi, at pumunta sila at bumili, di ba, kasi hindi sila nabigyan. The bridegroom came, the door was shut, at hindi na sila pinagbuksan. Huwag nating kakalimutan yung calling na meron tayo. Huwag nating kakalimutan yung promise na ibinigay sa atin. Huwag nating kakalimutan na alagaan yung kaligtasang ikinamatay ng Panginoon para maibigay natin sa Kanya. Or, kung hindi ito yung mga prioridad natin, the door will be shut on us isang araw. Ang assurance na binigay niya dito, I will grant him to sit with me on my throne. Pauupuin ko siya sa aking luklukan. At ito yung katotohanan ng minsan ay binitawan ng Panginoong Hesus. You are those who have stayed with me in my trials. Kayo yung mga nanatili sa aking pagsubok. At ang kanyang kaligtasan ay sinusubok. At ang kanyang mga Christians ay sinusubok. At ang simbahan ng kanyang katawan ay sinusubok. At siya ay sinusubok with us. At sabi niya, kapag nanatili tayo, ibig sabihin hindi tayo give up. Hindi tayo nag-bend dito. I assign to you as my Father assigned to me a kingdom. Okay? Kayo ay aking bibigyan ng kaharian, katulad na binigyan ako ng aking ama ng kaharian, that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Uupo tayo sa mga trono kasama niya at hahatol tayo kasama niya. Bakit? Ano ang ating credential? Kasi we have stayed through thick and thin. Nanatili tayo, 'di ba? Hindi naging matapat tayo dahil siya ay matapat din. 'Di ba? Dahil nagtiwala tayo sa kanyang katapatan, sa kanyang katotohanan, at sa kanyang pagiging makapangyarihan sa buhay natin. At nanatili tayo
despite sa mga kalagayan natin. At tayo upo sa mga trono, okay? At maghahatol kasama niya at we will reign with Christ for 1,000 years. At eventually after that, the kingdom of God for eternity. So, lahat ng may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa lahat ng mga simbahan. At sinasabi niya sa ating lahat ito, yung mga sinabi niya sa 7 simbahan. Kasi tayo din ay may mga tenga na pwedeng makarinig. Pero ito ay naririnig lang at maiintindihan at ma-appreciate at mas lalong magiging kapakinabangan sa espiritual na pandinig o tenga na dapat meron tayo sa Espiritu. At merong naghihintay, di ba, sa Laodicea na simbahan, na kasalan. At tayo imbitado. Humanda tayo. Maghanda tayo. Kasi kapag hindi, baka hindi tayo makasama sa supper at wedding or marriage of the Lamb. So yan po yung church at Laodicea at yung relasyon niya sa atin. Warning siya, encouragement siya, blessing siya sa atin habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Communion follows po at God bless us all.